Picture lang mga dito. 1, 2, 3. Okay na po. Is your assessment day April 16, 2026? Okay. And then also, no, your belong to the qualification of NC2, and you belong to tourism sector. Yun kayo sa mga sector ng tourism. Sa sector ng tourism. And also, no, before we start, no, papakilala ko yung ating sarili. You're accredited competency assessor for Kukili NC2. My name is Chef Maria Agnes Ilagano. Natandaan niyo yung assessor niyo na. And also, no, let us acknowledge later, no, the presence of our TESDA representative, none other than Ma'am or Miss Mocha Angeline Fellows, no? And together with our AC manager, mamaya papakilala ko, no? Pumasok sila, i-acknowledge natin. None other than Francis Kenneth B. Hernandez as our AC manager. Kayo naman lang sa assessment. And also, no, before we start for our core competency, tinatawag namin unit of competency, yung gagawin ninyo for today, no, let's move on first for the purpose of assessment. The purpose of assessment. Talagay niyo yung kayo pinadala na ng inyong school or training center na equipped na. Meaning, alam na ninyo. Kahit ikalagay dyan yung mga sa pantry namin, yung mga kitchens, alam na ninyo kung ano ang dapat ninyo. Okay, tama ba? Eh ma'am, ano po ba? Bakit kami kumuha ng NC2? Wala pa kami NC2. Remember, kayo ay nag-aral, tama ba? Naka-receive kayo ng mga certificate ng NC1 ninyo before na kayo'y tapos na sa country. Tama ba? Yun ang NC1 nyo. While, no, NC2 is for, ano? Ano yun yung NC2? Okay. NC2, pang-approve na in the future na pwede meron yung nagkakil, makapag-NC2 kayo, tomorrow at sa tayo. Diba? Dadaan pa rin kayo sa process ng industry. Meaning, kinakailangan nyo na magtrabaho at magkaroon ng certificate of employment. Later, I will discuss to you paano ninyo i-review ang inyong certificate. For NC1, pwede nyo nang gamitin yung certificate nyo broken. Dito. At bakit kayo nag-NC2? Kasi you're already equipped regarding cooking. Tama ba? Nakapagluto lang kayo ng lahat. Okay. Okay, now let's move on for the fundamentals of assessment. When you say fundamental of assessment, skills ang pinagbabatayan dyan. Mamaya, tingnan natin yung skills ninyo, i-apply ninyo sa demonstration. How about knowledge? Mamaya, may one-time interview regarding the cooking. Yan po, magagamit ninyo yung knowledge ninyo yung pinag-aralan ng rules and interview natin. Okay, yan lang. Okay. And attitude, number 1 yung attitude din. Ano ba yung attitude? Kasama na yung cleanliness. Yung playground, clean as you go, you enter here, napakalinis. Isusoli natin mamaya ng mas malinis pa. Okay. Wala din magtatambak dito sa inyo. Attitude din
niyo, kapagtampak ka ng tambak, at kawawa naman yung mag-ano, maglilinis. Gamit mo yun, linis mo. Nakuha niyo, bawal pong gamitin, no, pagdating sa mga stove, no, kinakailangan linisan nila yung stove mamaya. Together with chlorine at saka, ano pa, yung mga gamit niyo. Babalik natin dry yung gamit niyo mamaya. May mga pabunas pa kayo. Okay, mamaya, part yun ng attitude. Baka mamaya, no, naglagay ng isang tomato yung samahan mo sa tabi mo, mamaya wala na. Attitude pa lang yung kunin mo, ang hindi para sa iyo. Nakuha nyo, pag hindi kayo mag-aaway, hindi na simula ng away. Kaya maaari i-prevent na. Kahit hindi yan po. Okay. Then mamaya, we'll discuss to you paano yung sa mga users niyo. Now, let's move on. No? Pagdating naman sa inyong method of assessment, as an assessor, observation lang ako. Kahit po may sinusulat, may ginagawa po ako, naka-observe po ako sa bawat isa sa inyo. Meron kayong area kung saan ibigay ko yung table ninyo at dun lang kayo hanggang matapos tayo. Hindi kayo pwede pupunta kung saan-saan. Mamaya, we'll discuss to you kung ano yung do's and don'ts na kinakailangan. And then, of course, demonstration, ipapakita na ninyo sa akin kung gano'n galing kayo dito. Yan po. Oral questioning, mamaya mag-one-on-one tayo. At marami akong tatanong sa inyo. Sa mga katanungan yun, dapat nakuha. Kanina tayo, nandun tayo sa fundamental success. Doon natin i-base din na. Okay. Next, no, do's and don'ts. Very proper attire, no, very normal PPE. Lahat ba naka-straw shoes, naka-socks. Yan. Diba? Para mag-prevent natin. Bakit hindi ka na tayo dito? Alam niyo, anak, pwede niya tanggalin niya yung sobrang init na yun. Kahit t-shirt pa kayo puti, t-shirt na init na kayo, gusto ko mga mahihil na kayo sa sobrang init, hanggang mamaya kayo. Pwede niyo tanggalin yan mamaya pag init na kayo, magtanggal na kayo sa naka-apron na. Huwag tanggalin yung apron. If you want to go to the restroom, tanggalin niyo po ang apron ninyo bago kayo pumunta sa restroom. Bakit? Kasi nag-produce yan ng contamination sa restroom. And then, dala niyo mo yung mga water ninyo. Diyan. Pag nauuhaw, huwag kayong, baka mamaya, maubusan na tayo ng tubig sa katawan at nang-iiba na tayo ng stock. Basta pag naiilo kayo mamaya may sobrang init, paalam na kayo may iilo mo ako, dahil po ba po, papayagan ka. Until mag-subside yung ilo mo at mag-continue ka sa ginagawa. Kaintindihan. Okay. No paper allowed and even gadget inside your pocket. Wala kong makukuha ng picture until hindi pa tapos ang ating assessment. Kaintindihan ko. Okay. And then, no, ayan ay allowable adjustment. Sino ba naglagamot sa inyo ngayon? Anybody? Walang sakit-sakitan. Walang magdisabilisan. Okay. Umaasap kami yung wala lang yung disabilisan. Okay. Nakatawag ko kayo kasi ano parang kinakabahan kayo lahat, ano? O, taggalin ng kaba. Isipin niya, concentrate to your what? Your work. Kahit concentrate lang. Kahit kausapin ka ng katabi mo, huwag mong pansinin, oo ka lang ako. Basta ikaw nakakonsentrate doon. Okay? Mamaya, i-discuss ko sa inyo kung ilang plate ang ibibigay niyo sa akin for your unit of competency, no? Para hindi nyo makalimutan. Mamaya natin i-discuss para at least fresh pa sa inyo. Okay.
Next, no, for do's and don't, bawal dito ikot-ikot kung saan-saan while doing our assessment. Bawal po mag-chat-chat, mag-usap-usap dito sa kitchen. Kailangan focus lang kayo doon. Kaintindihan po. And also, papatupad natin yung OSHP, Occupational Health Safety Procedure, kung saan, no? Be careful of using what? The stove, baka yung stove is umisgaw, no? Sasabihin natin sa assistant ng inyong kitchen na ipaayos yung connector na ng mga stove. And also, alam mo na yung kit, yung mga how to handle the kitchen knife, no? Be careful kayo sa pag-handle. Sometimes nasugatan, no? Hindi mo naman kayang hindi makita o hindi tumitingin habang nag-chop, no? Nag-chop ng mga sinachop mo, huwag mo nang gawin. Akala mo, assessor noon, hindi assessor mo baka kitang gulat ako. No? Hindi mo alam, kamay mo na pala na-chop mo, no? Yun. Be careful kasi, no? Pwedeng ma-stop yung assessment mo. Hindi yung assessment na po ka-classmate mo or nakasama mo. Ito lang. Nakaintindihan. Okay. Mamaya, I will discuss to you dun sa reading, no? Okay, next, no? Bawal din mag-usap-usap, no? Na parang wala lang. Parang nasa training pa kayo. At ang iingay, bawal po. Kasi meron tayong CCTV together with audio, narinig tayo ng test. Nagkaintindihan po. So, hindi na po magsasalita si Ma'am Agnes, no? Nang tumahimik kayo. Mamaya, ha? Okay, next. No? Of course, for do's and don't, no? Kinakailangan malinis ang ating mga lamesa, no? Habang ginagawa o inaayos natin yung mga ini-prepare natin needs and plus for your cooking. Any question, any clarification? Wala, ha? Nakabahan ba? Hinga ng malalim, bugan nyo agad yung air na hinga nyo ng malalim para mawala-wala yan. Ano? Ha? Okay. Pagdating naman dito sa ating sink, kinakailangan malinisan lang. Yan, ha? Hindi lang. Huwag niyo pong ilagay dito, bara-bara yung mga dapat ibara dyan. Kasi once na bara yan, no, mahihirapan tayong solusyonan, tatanggalin lahat yung tungkol niya. Kaya wala akong maglalagay ng bara-bara dyan. Okay. Okay, any question, any clarification? Na. Let's move on for the rating. Yan. Rating. Ano ba makukuha namin sa araw na to? Either competent, meaning you pass, no, yung demonstration and oral questioning, tapos wala ka naman talagang ginawang hindi maganda ng time ng assessment mo, maaari ka maging C for competent. Amen? Kaya nga. Huwag niyo ako hanapan ng burger. So, ganun lang. C for competent. Next is not yet competent. You did not pass anything. Wala kang hinasa. Tapos nakipag-away ka pa sa katabi mo. Nakipag-agawan ka ng mga ingredients dyan. Hindi, akin to eh. Akin to. Nagsisimula yung akin. Nagkaintindihan ba?
ninyo, damihan nyo na ng copy kasi ang email natin minsan na-hack, nawawala, hindi mo buksan. No? At least you have a lots of copy. Nagkaintindihan ba? Itago ninyo yung certificate ninyo as one, as one of your treasure. Right? Yan ay treasure ninyo at mahalaga sa inyo. Ang certificate na yan para kayong may diploma sa 5 taon na yan. Kaya, kinakailangan itago ninyo ha. Yan. Isang mahalagang papel para sa inyo yan. Okay. Any question, any clarification? Nana. Okay, let's move on sa gagawin natin. For COC1 main dish. Ano ba yung main dish? Di ba sa isang plate, ito, ayan, sa main plate. Itong malalaking plate na to, ito pang main dish to. Okay, for one plate, sa main dish COC1, lalagay ninyo yung, saan dito yung inyong protein? Diba? Yung protein nagko-consist ng pork, beef, seafoods, and chicken. Mamaya later, i-assign ko kasi sa inyo kung sino makapunta sa chicken, pork, beef, and what? Seafoods. Yung seafoods natin, part dyan ay yung fish. Mamaya later, i-assign ko kayo. Okay, next. Saan ba mapupunta rito ang protein? Dito sa baba. How about the vegetable? Dito sa taas. Lalagay ninyo pang isang tao na. How about, ang aking starch consists of what? Rice, potato, mashed potato, ano pa? Pasta, ano pa? Bread, pwede din. American, ayaw nila ng bread lang. Pwede bread. Pero tayo, na kailangan natin mashed potato, either mashed potato, ano pa? Rice. Yan. Pasta. Kung magpapasta kayo, see to it, yung protein ninyo wala na sabaw ha. Plain na ha. Okay, nakuha niyo ba? Okay. Mamaya yun ang makikita ko sa inyong mga gagawin. Now, let's move on for the soup. Either thick or thin. Ano ibig sabihin ng thick? Medyo malabo. Huwag naman yung mamaya checking ko mga blanca na ang dating. Ano yung mga blanca? Wala na tayong makuha na labdaw-labnawan nyo naman. Pag nag-soup kayo, lagyan nyo ng half a teaspoon lang ng cornstarch. Okay na yun. Kasi pag isang tao lang tayo lalo na dun sa main dish ninyo, pag isang tao lang.
Or gusto mo naman, no, magaling ka mag-bake, mag-bake ka na lang. Pero matatagal pa, no? I-miss and plus ninyo lahat, hindi direct lahat, ha? Okay? And then, make sure, no? Ano pa mapipwede sa hot dessert? Crepe. Hindi ba yung crepe? Yung manipis na, ano? Pancake. Pinakamanipis yung pancake like yun, no? Sarap yung kaya, no? Lalagyan ng ice cream sa ibabaw pag pinakain natin sa labas. Okay. Then, no, pwede naman kayo mag-pancake kung gusto ninyo. Yung mga hot dessert yun, ha? Yun example nila. Na pwede nga mapadali yung gagawin ninyo. And then also, no, we have only 6 hours, no? Kinakailangan tapos na tayo sa assessment natin within 6 hours. Kaya kinakailangan pagkatapos ng isang gagawin, isip ka na sa tutulog. Huwag na kayo matagal. Kasi napapatagal minsan yung dadal-dal. Kaya mag-focus ka dun sa iyo, ginagawa para matapos ninyo, no? Within 6 hours yung mga gagawin natin lahat. At mamaya, meron pa tayong oral question. Okay, any question, any clarification? Minsan po, isip ko, kahit matapos, pagkagal. Ha? Minsan po, isip ko, kahit po yung iso, okay. Kahit po yung naman. Lagay niyo agad sa ref na kung magpapa-home dessert kayo. Tsaka yung mga, by the way, no, doon sa ating pantry, kung pandaan yung isang tao lang sa server. Ha? Sarapan ninyo, ha? Sarapan nila, no? Then, kung isang pisngi lang ng inyong mango, isang pisngi lang. Ha? Okay, ang kukunin ninyo doon. Doon sa inyo. Hindi lahat kukunin ninyo. Kunyari, yung inyong mga oil, lalagay na lang dito. Doon na kayo mismo mag-miss and plus. Kung isang kamatis lang, isang kamatis. Kung isang onion lang, yung garlic, kung hindi naman kunin lahat kasi siyam kayong gagamit at kawawa na po yung ibang hindi mamimigyan.
Okay, ibang tapos na, makalagay yung video. Sumasarap na kami doon. Para makita. Sunod ka na?